Blessed morning po sa ating lahat. Good morning po. Ayan, pwede ba natin kamustahin yung katabi natin? Sabihin natin, kamusta ka? Okay, yan. Salamat po. God is good. All the time. God is good. Palakpakan po natin ang Panginoon. Handa na ba tayong makinig ng salita ng Panginoon? Amen. Praise God. Now, dito pa rin po tayo sa ating pag-aaral dito sa aklat po ng Romans. Ito po ay pang-apat na po. Episode 4 na itong ating pag-aaral. No? And we focus on this theme po. Gospel Explain, Gospel Express. Yung focus po ng pag-aaral natin is all about the Gospel. Ano nga po ulit yung Gospel? Good news, no? At ang good news, bakit siya good news? Bakit siya may power? Kasi ito po ay galing sa Diyos. Ito po ay nakasentro sa ating Panginoon Kristo. At ito din po ay kayang magbago ng ating buhay. Nung nakaraan, may nag-trending lang, no? Napanood niyo ba? Okay, yan. Si Brother King. Pwede ba si Brother King? Pag-pray natin kasi possible, in God's willing, makasama natin sa youth camp, no? And, yun nga, napaka-importante talaga yung pag-i-interpret po ng Bible. Once na mali po ang pagkaunawa natin sa salita ng Diyos, mali din po yung ating application. That's why tayo po, inaaral po natin mabuti ang salita ng Diyos para maging tama po ang ating pamumuhay, ating explanation. Yes, dito, praise God for our brother na in-explain niya po yung gospel ng maayos. Okay? Yung pinaka-core ng ating pananampalataya. Sometimes, we disagree in minor things sa Christianity, but the core of our faith is the gospel. Kaya dapat naintindihan natin itong gospel na ito. Si ate girl, ay hindi ko pa alam kung ate pala. Hindi ko alam kung ate, no? Okay, anyway, focus natin this morning ay chapter 5. Now, ang chapter 5 po is all about the blessing of our salvation. Dito na po, papasok na po tayo sa medyo magaan na pag-uusap at medyo practical na pag-uusap. This morning po, ang title natin is The Blessing of Being at Peace with God. No? The Blessing of being at peace with God. Today po, marami pong mga bagay na pwede pong mag-agaw sa kapayapaan. And alam ko po, lahat tayo is gusto natin ng kapayapaan. Walang pa takong tao na nakita na ayaw niya ng kapayapaan. Lahat tayo. Pero ngayon po, sa dami ng mga nangyari po sa mundo natin, may giyera, yun nga, binabanggit kanina, pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Kahit nga po takot, may presyo na po ngayon eh. Yung takot, ayun o, nakalagay, minimum fear. 11 pesos, okay? Kahit yung takot, may presyo na po ngayon, pinapresyo na po, no? And kahit po, even po sa ating, okay na po. Mamaya, itawan niyo po ulit yan mamaya pag nasa biyahe na kayo, okay? Then, even po sa ating trabaho, sa bahay, di ba sa pamilya, na gusto natin maka-experience po ng peace. Tama po ba? At kahit nga po sa mag-asawa, di ba? Di ba sa mag-asawa, minsan nagka-conflict, nagkakaaway. Tama po. Okay, so minsan ano ba ang number 1 na pinag-away ng asawa? Yun, pera? May asawa ka ba? Okay. Diba? Yan yan, yung pera, no? Yung iba, pinag-aawayan yung pera. Pag walang pera, nag-aaway, no? Pag walang pera, nag-aaway. Isa nga, nakakalito eh. Wala naman, pero pinag-aawayan. Di ba? Parang walang pera, pero pinag-aawayan, no? At minsan naman, actually, meron nga iba po. Don't worry po, yung mga walang pera nag-aaway. Don't worry po, kahit po yung mga may pera, nag-aaway po sila. Okay? Kung bakit, paano nila ginagastos. Meron nga akong kilala eh. Dami nila ng pera, pag nag-aaway sila, pinaplas nila yung pera sa toilet. Pag nag-aaway sila, hindi kami yun, kasi wala naman kaming flash. Wala kami akala ko wala kaming toilet eh. Basta wala pera, no? Pero, kung kayo po yun, tawagin niyo po kami. Kung gusto niyo pong tapon niyo yung pera niyo. Pero ganun nga po, no? Minsan po, meron talagang conflict po sa ating
pamilya, kahit saan po. At kahit nga po sa ating mga sarili, minsan hindi natin maintindihan. Kaya ang tanong po ngayon is, saan ba natin hinahanap po yung kapayapaan? Saan natin hinahanap po yung ating kapayapaan? Because everyone wants peace. And saan o kanino natin hinahanap? Kung paano natin hinahanap yung ating kapayapaan? For some people po, ang ginagawa nila, nag-escape sila. Maalis sila, pupunta sila sa mga lugar na tahimik para makaranas ng kapayapaan. That is good, but that is temporal. Yung naibibigay ng mga bagay na yun. Iba naman, entertainment. Dahil para magulong paligid, doon ka na lang sa sulok at manood ka na lang, mag-Netflix ka na lang buong araw, di ba? Para mapayapa ang buhay mo. Parang avoidance sa mga maraming bagay. Kaya po, this morning, yung didiscuss natin about peace is a very important po. Romans chapter 5, ang sabi po dyan, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Remember yung salitang justified, justification. Ano ibig sabihin ng justification? Pinawalang sala, no? Binayaran na ang ating Panginoon. You are declared not guilty. No? Kumbaga sa utang, wala ka ng pagkakautang. Binayaran na ng Diyos ang ating mga kasalanan. Wala na pong, burado na po talaga, erase, 100%. Wala nang maisisingil. Pinuhos na ng Diyos Ama doon sa kanyang anak yung kabayaran ng ating kasalanan sa kanyang kamatayan. That's why we are justified through faith, okay? And through our Lord Jesus Christ. That's why meron tayong kapayapaan. Tingnan lang po natin to, no? Actually, mahaba kasi ang Romans chapter 5 din. And hindi ko rin po talaga kayang i-explain ng isa-isa. Yung verse by verse, kulang po sa oras. Kaya kung makakatulong po, sabayan niyo po. Pwede kayong magbasa ng Book of Romans para lalo niyo pang maintindihan. Pero tingnan niyo po mabuti. Bakit ba natin kailangan ng justification? Tingnan niyo po. Ang sabi ni Paul sa verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan ng magitan ng isang tao. Sino po yung tao na yun? Si Adan. No? At ang kamatayan ay pumasok sa magitan ng kasalanan. Dahil nagkasalang tao sa magitan ni Adan, pumasok din po yung kamatayan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat po ay nagkasala. Lahat po. Sabi po ng Bible, kahit na po nasa sinapupunan pa tayo ng ating mga magulang, tayo po ay makasalanan. Kaya nga yung bata, hindi mo na kailangan turuan na magsinungaling, mang-away. No? Kasi lahat tayo ay pinanganak ng makasalanan. So, magitan ng pagsuway ng isang tao, mga kapatid, dahil kay Adan, naghari yung kamatayan. Ngunit, magitan din ng isang tao, si Jesus, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng sagana ay itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Meron pong first Adam, and through that first Adam, pumasok po yung kasalanan at kamatayan. But, meron din pong second Adam. That's why si Adam is a picture also of our Lord Jesus Christ. Siya yung origin ng tao at si Jesus naman yung origin ng tao na tinubos ng ating origin na muling binuhay ng Panginoon at through that picture po to our Lord Jesus Christ, sa Kanya magmumula ang buhay na walang hanggan. Naintindihan niyo po? That our second Adam. That's why, sabi ng Bible, we have peace with God. We have peace with God. Sabihin nga natin, peace with God. Peace with God. Now, sa Bible po, marami pong ibig sabihin ng peace. Peace, no? Yung salitang peace. Si Jesus, sabi niya, bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Mamaya, i-discuss natin yung salita na yun. Pero, discuss muna natin yung peace na sinasabi po ni Apostle Pablo po dito. Ano po ba ibig sabihin ng peace na binabanggit ni Apostle Pablo dito? Yung peace dito, sa Greek niya po is erin or erini or I don't know yung exact pronunciation. Pero ang ibig sabihin niya po ay reconciliation. Ibig sabihin ng kapayapaan na ito is reconciliation. Pakikipagsundo, pagkakasundo. Kasi tayo po ay hostile tayo. Tayo po ay kaaway ng Diyos. Nung tayo po ay makasalanan,
dati pa tayo sa buhay natin dati, we are in hostility with God. That's why nung tinanggap natin si Jesus, o si Jesus po ay namatay doon sa cross, no? Nag-end po yung hostility. Nagwakas po yung alitan, yung buot ng Diyos, yung wrath of God. Kaya, ibig sabihin, meron na tayong restoration of relationship. Panunumbalik ng ating relasyon po sa ating Panginoon. Bakit po importante ito? Kasi yung kapayapaan, peace within, kapayapaan natin sa mga tao, ay hindi po natin ma-establish yun. Hindi po natin mararanasan yun kung wala po itong bagay na ito. Itong kapayapaan natin sa ating Diyos. Yung peace with God. Mga kapatid, once ma-experience natin itong peace na ito, we will experience also yung peace inside, the inner peace na gusto ibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Now, itong peace with God na ito, napakadami pong blessing. Gusto nyo bang malaman yung blessing ng peace with God na ito? Number one po is yung dahil nagkasundo na, nakipagkasundo ang Diyos sa atin. Meron ng maayos na relasyon tayo sa Diyos. Meron na tayo, sabi ng Bible, meron tayong access into His throne of grace. Access. Sabi ng Romans chapter 5 verse 2. Sabi dito, through whom, sumunod na verse 2, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand, and we boast in the hope of the glory of God. Sa Tagalog po, nabuksan ang daan upang tamasahin daw po natin ito. At mayroon tayong kapahintulutan para makapasok doon sa trono ng ating Panginoon. Yung word na access po dyan is yung para bang yung ginagamit yan sa pagpasok sa pagkipag-meet sa hari. Hindi basta-basta makausap ang hari, no? Kailangan dumaan. Yan, meron tayong mga kapatiran dito na nagtatrabaho sa embassy, no? So, pag mga importanteng tao, hindi basta-basta makausap yan. Tama po ba? That's why, nung sinabi ng Bible na meron na tayong peace with God, meron tayong access to the throne, sa trono ng Diyos. At hindi po basta-basta makapasok sa trono ng Diyos sapagkat ang Diyos ay banal. Hindi tayo pwede doon. Pero dahil ang Diyos, si Jesus ay namatay, meron na tayong access sa trono po ng ating Panginoon. Mahalaga po ang access, no? Tama po ba? Hindi tayo basta-basta makapasok sa opisina ng malalaking tao. Kaya nga po, nung nakaraan, kwento ko lang, nag-meet namin yung mayor at sa vice mayor dito sa yung ministerial fellowship. Actually, ang purpose ko lang talaga is kasi may gawain ng Men's World Vision. Ako kasi nag-aasikaso. And gusto ko lang access sana kay mayor para humingi ng tulong doon sa gawain na yun. Kaya inisip ko, paano ko gagawin yun? Hindi naman ako basta-basta pumasok kasi wala akong kakilala. Kaya ginawa ko, meron naman akong kakilala mga pastors dito sa Gentry. Nakipag-connect ako sa kanila. Actually, sabi ko, pwede bang tulungan niyo po ako, paano pa maka-access kay Mayor o kay Vice Mayor? Hindi nila ako masyadong nireply dahil doon. Kaya sabi ko, sali na lang po ako sa inyo. Sali ako sa inyo, ministerial. And then tinanggap naman po nila ako. Actually, under provisionary po ako for 3 months para makasali sa ministerial. Pero binigyan na nila ako ng ng task doon dito sa mga bagong, dito sa munisipyo po. Every Tuesday, nagtuturo sa mga pulis. And then, ano nangyari? Dahil sakto naman talaga, God-ordained, no? God-ordained time, nagkaroon ng ministerial fellowship, nagpalitan ng namumuno, tapos punta doon si Mayor para i-accept yung ordination po nila. And then, of course, dahil nandun na, si Mayor pala is malapit sa mga pastor, nag-bless sa mga pastor, pati si Vice Mayor, kaya nagkaroon po ko ng access. Yung gawain po natin sa Men's, mismo nakausap ko si Vice Mayor, at yun nga, punta ka lang doon sa office ko, pastor ka naman, si Vice Mayor, tagal dyan yan sa UCCP, kaya okay din sa kanya. Ibig sabihin, actually, kung pupunta ka doon, di wala kang kakilala, hindi ka makapag-access. Pero dahil meron kang connection, makapag-access ka. And, can you imagine,
we have the access to the King of Kings. Now, to the owner of the universe, we can draw near to God. That is our blessing, privilege. Kaya sabi ng Bible, since we have a great high priest, si Jesus yon, who was ascended into heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet did not sin. So verse 16, sabi po, let us then approach God's throne of grace with ano na po? With confidence. Grabe, no? Pwede kang makapasok, maka-access doon sa trono ng Diyos with confidence. No? Na meron kang, para bang, kumbaga, meron kang pahintulot ng Diyos sa lahat ng may Kristo sa kanyang buhay. Amen po ba? Amen. Ito po ay napakalaking blessing po sa ating mga kapatid. Kasi alam niyo po, minsan nahihiya tayong lumapit sa Diyos eh. Tama, because of our parang mga mistakes, sa ating mga kainaan din. Pero alam niyo po, sabi ng Bible sa atin, ang high priest daw po natin ay nakakaintindi sa lahat ng ating pinagdadaanan. Lahat daw po. Kahit po sa ating kahinaan. Kahit po, minsan nakaranas tayo ng mga tukso at minsan nagpo-call tayo, naiintindihan ng ating Diyos yan, ng ating high priest yan. Kaya huwag tayong mahiyang lumapit sa Panginoon. Nung namatay po ang ating Panginoon Kristo doon sa cross, nahati po yung curtain. No? Sa Old Testament, merong Holy of Holies at merong curtain po na makapal doon, na ang nakakapasok na doon is yung high priest. Pero nahati po yun. At sino na makapasok sa panahon natin ngayon? Lahat po ng nananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Kaya mga kapatid, we are at peace with God. If you have some trouble in lives, meron tayong mga problema, meron tayong mga bigatin, pasalin sa ating buhay, we have an access. We have an access. This is a great blessing po sa ating Panginoon. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Alam niyo po, napakasarap na maging Christian eh. Kasi meron kang access sa Diyos. Hindi ka nakaaway ng Panginoon. And you can experience a lot of privileges po dahil ikaw ay anak ng Diyos. Nalala ko pa yung kwento, meron isang tao, nanalo siya ng parang sa Rapol, sumakay siya ng cruise sa barko, and then, meron siyang sumakay siya doon for 3 days, nanalo kasi sa Rapol eh. Tapos, hindi niya alam kung ano yung napadalunan niya. Kaya, mamahal ng pagkain doon sa cruise, no? Mamahal ng mga facilities. Kaya sa loob ng 3 days, ang kinakain niya lang yung bawal niyang tinapay. Tapos yung pagkababa niya, sinabi ng na-enjoy mo ba yung hindi nga masyado kasi nagputol mo bawal mo tinapay. Ano ka ba? Yung panalo mo doon sa Rapol, lahat yun naka-access sa lahat ng pagkain, sa lahat ng amenities, sa lahat ng facilities. Pwede mong gawin lahat doon. Pero hindi niya na-enjoy yun. And sometimes there's a lot of Christians, no? Hindi natin na-enjoy yung pagiging Christian kasi hindi natin alam yung benefits, yung mga blessing po na binigay po sa atin ng Panginoon. We have an access to our Lord, to our King. Amen? Palakpakan natin si Lord. And number 2 po is hope for the future glory. Hope for the pag-asa sa naghihintay na kaluwalhatian. Ang sabi ng Romans chapter verse 2 pa rin, sabi doon, and we boast in the hope of the glory of God. At siya daw po ay talagang sobrang nagmamalaki, no? Or sobrang nagagalak sa pag-asang hinihintay natin sa ating Panginoon. Listen to this mga kapatid, no? This is the blessing of Christianity. God solved our past sin. God solved our past sin. Wala na. Lahat ng, kahit balikan mo pa yan, hindi nakalimutan na ni Lord yan. Yung ating past sin. And God gave us present peace. Present peace. Ngayon, meron kang kapayapaan sa Diyos at
pwede mo maranasan kapayapaan na bigay ng Panginoon. Present peace. Pangatlo po, God secured our future hope. Kaya ang blessing ng pagiging Christian ay from the past, present, and future. That is the blessing. Excited ba kayo? Hindi kayo excited? Ako lang ako excited ha. Grabe, tingnan niyo mo sa amin ng Bible. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi mayahambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw, sapagkat nananabik. Tingnan niyo po mabuti, sabi ng Romans chapter 8 yan, sapagkat nananabik. Kahit daw po yung creation, yung sanlilikha, naihayag ng Diyos ang sa kanyang mga anak. Yung naghihintay na future glory na hinanda po sa atin ng ating Panginoon. Kaya po, mga kapatid, nakapunta naman kayo sa pinakamagandang lugar? Meron ba kayong napuntahan ng pinakamagandang lugar? Ay, ito kung ano napuntahan nyo, pero wala pa yung sa katiting na isa hinanda ng Diyos para po sa atin. Ang sabi nga po ng Bible, wala pa daw mata nakakakita, tenga nakakarinig sa hinanda sa atin ng ating Panginoon. Amen? Amen. Are you excited? Amen. Sa buhay natin? Amen. God solve our past. He is with us in our present time, and God secure our future. Pangatlo po, joy in suffering. Now, itong peace na ito is not the absence of problems. Yung peace na binibigay sa atin ng Diyos is not the absence of trials in life. Tingnan niyo po mabuti. Verse 3 and 4. We can rejoice when we run into problems and trials. Sino dito ang may mga problems and trials? Okay. Salamat po sa 5. Yung iba, wala po. Talagang blessed na blessed kayo. Okay. We can rejoice daw po. Pag meron tayong mga pagsubok at hinaharap po sa buhay. Bakit po? Bakit ba tayo makakapag-rejoice? Di ba? Pero yung rejoice dito kasi hindi naman yung pag may problem ka, tawa ka ng tawa. Hindi naman gano'n. Yung rejoice dito, alam niyo po, perspective po ito. Ibig sabihin, yung problems mo, yung pinagdadaanan mo, hindi yan parusa ng Diyos. Yun ibig sabihin dito. Why we can rejoice in problems? Kasi yung problems po, pag na kay Kristo, hindi yan kaparusahan. It will not destroy you. Yung problems pag na kay Christ ka. But yung problems and trials pag na kay Christ ka, it can develop your character in life. That's why we can rejoice. We can expect good things sa problema. Aba, may pinagdadaanan ako. Maganda to. Merong blessing si Lord dito. Ano pong blessing? Sabi ng Bible, for we know that they help us develop our endurance. Pagtsatsaga. Pag meron kang pinagdadaanan ng problema, maayos yung pananaw mo sa buhay, you can have endurance. Pagtsatsaga. Kaya yung mga matsatsaga po sa ating mga dito, sino ba dito ang matsagalan sa buhay? Talaga, marami na po pinagdaanan yan sa buhay. Diba? Kasi nga po, yung problems, nagpuproduce ng endurance. And yung endurance develops strength of character. And character strengthen our confidence of salvation po, mga kapatid. Amen? Amen. Kaya, if you are at peace with God, your trials can be a tool in His hands. Yung problem, pwedeng magkagamit-gamit yan sa ating Panginoon. Nalala ko po itong illustration po na ito, itong egg sa potato. Di ba yung egg at sa potato, paano yung pinakuluan? Pero yung egg, ano mangyayari pag pinakuluan? Titigas siya, di ba? Pero yung potato, pag pinakuluan, lalambot siya. May mga tao, pag hindi maayos yung kanilang perspective, yung relasyon nila sa Diyos, pagdating, same situation silang dalawa. Same, paano silang pinakuluan. Pero pag hindi maayos yung relasyon mo sa Diyos, pananaw mo sa buhay, baka pwede kang may katulad ng itlog. Titigas ang puso mo. And sometimes, worst pa is magalit ka sa Diyos. Sisihin mo ibang tao. Maging bitter ka. No?
Bakit nangyayari ito? Kasi kasalanan mo. Kaya nangyayari ito sa buhay natin kasi, and sometimes, the worst is masisi mo ang Diyos. Pero, pag maayos yung perspective mo, pwede tayo maging katulad ng potato. Lalambot ang puso natin. Maayos yung character natin. Imumold tayo ng Panginoon at ihugis tayo ng Diyos doon sa kanyang disenyo towards Christ likeness. Amen? Kaya we take it joyfully pag meron tayong problems. Kaya, because every problems and trials, merong purpose ng Diyos. Hindi nasasayang ang mga pinagdadaanan po natin. If you love the Lord. Romans chapter 8, verse 28, my favorite verse sa Bible. That's why pupunta naman tayo sa Romans chapter 8. Excited lang sa Romans chapter 8 lang. Kasi favorite verse ko po sa Bible, life verse ko po is Romans 8:28. And we know in all things, God works for the good. In all things, sa lahat daw po na pangyayari po sa buhay, kayang gawin ng Diyos na mabuti yun sa lahat ng nagmamahal at tinawag niya. Kaya whatever, ako, nakita ko yung sarili ko. In the past, marami pong mga kapigatian, marami pong pagdudulog sa akin ng Diyos. Pero alam niyo po, yung mga bagay na yon, I take it as a blessing. Kasi, nandun ang Diyos kasama ko po at nilubog po ako ng Panginoon sa biyaya ng Diyos. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Ano yung blessing? Access to the throne of God. Pangalawa, hope for the future glory. Joy in trials, sufferings. And pang-apat po is love that secures us. Ang ganda na po dito, mga kapatid. Nandyan ba kayo? Amen. Verse 5, basahin natin. And this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Ang pag-asa daw po na ito ay hindi kailanman tayo bibiguin. Meron tayong pag-asa. Sometimes yung pag-asa kasi, minsan lumalabo yan eh. Tama? Minsan may mga pagkukulang tayo, pagkakamali tayo, meron tayong mga pinagdadaanan, yung pag-asa lumalabo yan. Pero ano nagsisecure sa atin? Papunta doon sa hinanda sa atin ng Panginoon, yung love ni God. Bakit? Yung love kasi ni God, yun yung hindi magbabago. Kaya ang sabi diyan, the Holy Spirit fill our hearts with His love. Kaya mga kapatid, minsan, parang nagdududa tayo, pero alam niyo po, merong unconditional love si God para sa atin. And sometimes nga, wala tayong kapayapaan eh. Pag nakaranas tayo mga bagay na, mga pagkakamali, mga natin, pero don't worry po. Si God, merong pagmamahal na hindi nagbabago. At itong pagmamahal na ito, pinaranas niya sa atin kahit nung tayo po ay makasalanan pa. Sabi ng Bible, when we utterly helpless, Christ came at just the right time and died for us sinners. God showed His love for us by sending Christ to die for us while we are still sinners. Amen? Namatay si Jesus kahit nung tayo pa ay makasalanan pa. And that is, ang tawag po dyan ay an unconditional love. Unconditional love. So, chapter 8, sabi doon, tayo daw po ay mananagumpay dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Walang kamatayan, paghihirap ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Mga kapatid, you are secured of God's love. Secured ka po of God's love. Dahil meron na tayong, ayan, sabi dyan, subalit ang lahat ng mga tao ay lubos na magtatagumpay sa magitan niya, chapter 8 po yan, verse 37. Sa magitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat lubos akong naniniwala na kahit kamatayan o buhay, mga anghel, mga pamuluan, mga bagay na kasulukuyan, mga bagay na darating, maging mga kapangyarihan, kataas-taasan, kalaliman, o kahit anong bagay na nilikha, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa magitan ni Kristo Jesus ng ating Panginoon. Wala na pong makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sa madaling salita po, we are secured of God's love. Amen. Kahit nga minsan parang ayaw mo na. Gusto mo lang bumitaw. Pero you are secured of God's love. That is the love of God
That is the benefits, the blessing of what Christ has done po sa ating mga buhay. Dahil meron na tayong peace with God, meron din tayong peace within. Meron tayong peace with God, access to His throne, hope for the future glory, joy in suffering, love that secures us. Kaya naman po, meron tayong internal peace, inner peace. Sa kabila ng kaguluhan, sa kabila ng ating kondisyon po. Kaya sabi ng Bible sa atin, Philippians 4:6, don't worry about anything. Huwag na po mag-alala. Meron ka bang inaalala? Of course, meron tayong inaalala. Ano man yung inaalala natin? Physical condition, relational, financial, or gusto mo international, global, yung inaalala mo? No? But sabi ng Bible, don't worry about anything. Huwag daw mag-alala. Bakit? Kasi kakampi mo na si Lord eh. Nasa iyo na si Lord eh. Huwag kang mag-alala. Inayos na ni Lord yung relasyon mo sa Kanya. Kumbaga, kahit anong war pa ang mararanasan mo sa buhay, kakampi mo si Lord. Amen. Kaya huwag kang mag-alala. Kaya yung peace with God is foundational. You cannot experience peace within without being at peace with God. Kaya naman, anong gagawin mo? Mag-pray ka. Huwag kang mag-alala. Kundi mag-pray ka. Sabi dyan, mag-pray ka, ipag-pray mo ang mga maraming bagay. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Amen? And then, you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Amen? Sabi dito sa Isaiah, sabi ng Isaiah, Isaiah chapter 26 verse 3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan sa iyo'y nagtitiwala. Meron daw pong lubos na kapayapaan sa lahat na nagtitiwala po sa Panginoon. Amen? Amen. Meron ka bang mga inaalala sa buhay ngayon? Yes. You can have that peace within. Pangatlo, peace with others. Peace with others. I thank God kasi sabi ng Ephesians chapter 2 verse 14, for Christ Himself has brought peace to us. He united Jews and Gentiles into one people when into His own body on the cross. He broke down the wall of the hostility that separated us. Tingnan niyo po mabuti. Dahil na po kay Christ, yung mga Hudyo at saka Gentiles magkaaway yan eh. Pero dahil kay Christ, they were united. No? Yung His hostility, yung pag-aaway, ay wala na po. Sinira na po ng Panginoon yung wall. Kaya nga po, tayo, anong tawag sa atin, mga anak ng Diyos? Dahil meron tayong peace with God, meron tayong peace within, at meron tayong peace with others, anong tawag sa atin? Sabi ng Bible, Matthew chapter 5 verse 9. Sabi diyan, we are peacemakers. For they will, sabi diyan, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Kaya, pag Kristiyano ka, hindi tayo palaway. Peacemakers ka eh. Tama ba ba? Amen. Wala na eh. Alam niyo po, hurt people. Yung mga taong may problema sa puso, may mga hinanakit sa buhay, sometimes nananakit yan. Pero if you are healed by the blood of our Lord Jesus Christ, sa puso mo, ayos na kayo ng Diyos. Inayos ng Diyos lahat ng hinanakit mo, pinagaling ka ng Panginoon. You will be a peacemaker. You will be a peacemaker. Hindi ka na promoter ng kaguluhan. No? Sa bahay, sa school.
Kaya pag sa bahay, pag sa mag-asawa o sa anak, pag merong nag-aapoy, diba? Sumisiklap ang damdamin, hindi ka na nakikigatong o sumasabay because you are a peacemaker. Amen? Amen ba? At hindi natin kaya gawin yun kung wala tayong peace with God. Very important. Sabi mo nga sa katabi mo, you are a peacemaker. Hindi ka promoter ng kaguluhan. Tama? At minsan, alam niyo po, hindi ka troublemaker. You are a peacemaker. Alam niyo po, minsan, walang kapayapaan sa bahay dahil po sa ating mga salita. Di ba? Sa ating mga salita. Bibigyan ko lang kayo ng trivia, no? Alam niyo po yung mga dila natin. Ay, sorry, nandiyan yung picture ko. Mabilisan lang. Dumaan lang, na-paste ko pala yung picture ko. Sorry. Ay po. Sorry po, medyo wala yung ano ko dyan. Alam niyo po yung dila? Alam niyo yung dila? Minsan dito tayo nagkaka-trouble talaga eh. Di ba? Pero alam niyo yung dila? Marami palang connected yung dila. Ang dila pala, napakaliit, pero alam niyo, connected siya dito sa muscle, dito sa panga natin, di ba? At connected pala ang dila sa nervous system natin, dito sa mga spine natin. Kaya pag sumasakit ang likod mo, marami may problema ka sa dila. Oh. I-research na lang. Okay. Ano yung ibig sabihin nito, Pastor, no? Sometimes, with this small thing, nagkakagulo ang mga tao. Nagkakagulo ang bahay. Di ba? Nagkakagulo yung mga relasyon dahil hindi natin naiingatan yung paggamit natin dito sa ating dila. That's why, kailangan nating maranasan yung kagalingan ng ating puso, ng ating damdamin. Kasi, sabi ng Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung meron kang problem dito, lagi kang negatibo, lagi kang, alam yung parang nagger, Naging kasi is yung kahit yung maliliit na bagay, pinupuna mo, ano dito? May stapler, or bala ng stapler dito. Nakikita mo lang kahit yung maliliit na bagay, parang gano'n, no? Nagpupulo na, buhay natin, no? Pero, sometimes, the problem is not in the tongue. The problem is in the heart. Kaya, we praise God because God heals our spiritual heart. And God will heal also our tongue. Kaya tandaan mabuti. Pag may problema pag sumasakit ang likod, may problema sa dila. Okay? Amen po ba? Kaya tingnan niyo po, sabi ng Bible sa atin. Romans chapter 12. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as depends on you, live at peace with everyone. Binigyan tayo ng warning ng Bible, if it is possible. Kasi meron naman talagang conflict. Meron naman talagang hindi pagkakunawaan. Pero as much as possible, mamuhay ka na merong kapayapaan sa iba. Amen? Amen. Nais ba natin ng kapayapaan? Amen. Gusto ibigay sa atin ito ng Diyos. Why? Because Jesus is the Prince of Peace. Eh, meron kulang dyan eh. Peace with God, peace within, peace with others, and Jesus is the peace. Peace is a person. The Prince of Peace. Kung wala tayong kapayapaan sa panahon po na ito, I don't know kung anong mga sitwasyon natin sa buhay, kung wala tayong kapayapaan sa buhay natin, lumapit tayo kay Jesus. Lumapit tayo kay Jesus. Bakit po? Kasi po, ibibigay niya ito sa atin. Alam niyo po ba,
ang pinakaunang salita ni Jesus nung siya ay na-resurrect? Ano po ang pinakaunang salita ni Jesus nung siya ay na-resurrect? Peace be with you. Peace be with you. Kaya, magpatian tayo ngayon. Mga kapatid, peace be with you. Mga kapatid, ang sabi ng Bible, I praise God, no? Sabi ng Bible, peace I live to you. I live with you. Sabi ni Jesus, iniiwan ko sa inyo ay kapayapaan. My peace I give to you. My peace. Myself I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Peace be with you. Peace be with you. Amazingly lang talaga for our Lord Jesus. Gusto kong purihin talaga ang ating Panginoon. You know why? The first word binanggit ni Jesus nung na-resurrect siya, peace be with you, peace be with you. Pero, nung pinako siya, anong ginawa ng mga disciples? Inabandon siya. Iniwan siya. Pinagkaanulo siya. Halos lahat po ay tumalikod at iniwan. Tinalikuhan ng Panginoon. Can you imagine? Nung unang labas ni Jesus na buhay sa ulit, sinabi niya, Aba, may mukha pa kayong magpakita sa akin. Iniwan niyo ako. Pero hindi niya sinabi ni Lord. Ang sabi niya ay, peace be with you. This is the blessing of God. Despite we abandon God, despite we fail God, despite minsan, tinatalikuran talaga natin si Lord. But lagi niya in-offer sa atin, my peace, I give it to you. Kaya let us pray po. Let us pray. Yes, Lord. Thank you so much, O God. Lord, sa mundo namin ngayon, O Diyos, napakahirap, O Diyos, makahanap, Lord, ng totoong kapayapaan. But, Lord, thank you so much. I worship you, Lord. We worship you, Lord. Despite, Lord, yung mga external war sa surroundings namin, even, Lord, yung pakikipag-battle namin sa pang-araw-araw naming buhay, even, Lord, yung pakikipag-battle namin sa physical condition namin, financial condition namin, relational condition namin sa aming pamilya, sa aming mga anak, Lord, you can offer a genuine peace. Lord, we thank you. We thank you. And Lord, we receive that peace, O God. Lord, I pray, Lord, sa bawat isa po sa amin na nandito. Sinuman po sa amin, O Diyos, ibang walang kapayapaan, nawawala yung kapayapaan. Lord, I pray, bigyan niyo po sila, O Diyos. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng kapayapaan, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Kapatid, sabi ni Jesus, my peace, I give it to you. I give it to you. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless po. God bless.